Walang mangyayaring aregluhan. Ito ang iginiit ni DILG Secretary John Vic Remulla hinggil sa umunoy insidente ng hazing sa Philippine National Police Academy. Yan ang ulat ni Ryan Lesiges. Walang balak ang Philippine National Police o PNP na pagtakpan ang nangyaring hazing sa loob ng Philippine National Police Academy o PNPA noong nakaraang linggo. Katunayan, sinibak na sa pwesto ang director na kasama ang iba pang opisyal ng akademya. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. nasa 6 na police commissioned officer at 3 non-commissioned police officer ang inirekomenda ng Directorate for Investigation and Detective Management o DIDM na isa lang sa pre-charge investigation kaugnay ng insidente. Kabilang dito ang isang police major general, isang police brigadier general, 2 police colonel, 2 police major, isang police chief master sergeant at 2 police senior master sergeant. Nakitaan kasi ng lapses o pagkukulang sa mga opisyal ng PNPA na may tuturing na breach of internal discipline, gaya ng hindi pag-supervise ng maayos sa mga kadete para masiguro ang seguridad ng mga ito. Hindi rin agad na i-report ng mga opisyal ng PNPA ang insidente sa mga matataas na opisyal sa Campo Crame. As an effect, there will be a reshuffle or movement for the PNP organization, lalo-lalo na ang nandun ay 2-star. Okay? And another commandant that is 1-star, who are subject of the pre-charge investigation that I have approved. Samantala, inilabas na ng DILG ang pagkakakilanlan ng 3 kadet na direktang may kinalaman sa pag-hazing sa 24 na plebo. 3 po ang arrested and charged na kadete ng PNPA. Ito po ay sila Miko Legarda Escalante, 20 years old, PNPA 3rd class cadet, resident of Purok, Maligaya, Davao Oriental. Harold Locob Hehe, 20 years old, PNPA 3rd class cadet, resident of Quezon City. Lance Elroy Guinteran Gay Ramon, 21 years old, single, PNPA 3rd class cadet, resident of Misamis Oriental. Tiniyak din ng DILG na walang makalulusot sa gagawing investigasyon. Walang arigluhan dito sa 3 nahuli na to. I will make sure to the full extent of my capacity na yung 3 ay will be charged doon sa anti-hazing law, and I will make sure that all the procedures are followed. Nagsimula umano ang hazing matapos isisi sa mga plebo ang isyu tungkol sa isang kadeting nagbabalak magbitiw na naging dahilan ng pagparusa sa grupo. Binuhusan po ang kanilang likod ng mixture ng liquid sosa at muriatic acid, resulting in 3rd-degree burns. Sa ibang kadete ay umabot pa sa kanilang private parts ang asido. Samantala, bunsod sa biktima ng hazing, isinalang na rin ng PNPA sa body check ng Academy Health Service ang iba pang miyembro ng PNPA Class of 2029. Sa 223 miyembro na isinalang sa body check, 48 dito ang may mga injuries, kabilang ang 33 lalaki at 15 babae. Gayunman, hindi pa matukoy kung dahil ito sa hazing o bunsod lamang ng isinagawang combative sports training. Ryan Lesiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.